Posibleng maparusahan ng MTRCB o ng Movie and Television Review and Classification Board ang mga nakababatang kapatid ni Mon Tulfo. Yan ay matapos ang pambabanta at maanghang nilang pahayag sa kanilang TV program. Pagtitiyak naman ng TV5, hindi raw nila kukonsintihin ang nangyari at tutugunan daw nila ang anilay lapse in judgment ng magkakapatid. May report si Ian Cruz. Palaban at matapang imahe ng magkakapatid na Tulfo. Kaya naman, inabangan ang reaksyon ng mga nakababatang kapatid ni Mon Tulfo sa nangyari sa NAIA noong linggo sa kanilang programang T3. Naglabas ng loob si Rafi, Erwin at Ben Tulfo sa nangyari sa kanilang kuya. Ang ibang pahayag, may tono ng pagbabanta sa mag-asawang Raymart Santiago at Claudine Barreto. Ayon kay Rafi, huwag daw sana mag-cruise ang landas nila at ng mag-asawa. Si Erwin naman, sinabing hindi pa sila tapos kay Raymart at baka raw pati si Claudine ay tamaan sa kanya. Hinamo naman ni Ben Tulfo ng one-on-one ng aktor. Ang Movie and Television Review and Classification Board o MTRCB nakakita ng sapat na basihan para parusahan ang naturang programa. Ayon kasi sa batas, may kapangyarihan ng MTRCB para parusahan ang anumang palabas na nanghihikayat ng karahasan, krimen at maling gawain. Pwede ring masuspinde ang programa. Inendorso na rin daw nila ang naturang reklamo sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas o KBP para maaksyonan ang mga host ng programa. Pagtitiyak naman ng KBP, agad sila mag-iimbestiga at ipapatawag din ang magkakapatid na host ng T3. Ang TV5 naman, kung saan pinapalabas ang programa, tiniyak na hindi scripted ang pahayag ng mga Tulfo. Bagamat naiintindihan daw ng network na emosyon ng umiral sa mga host, hindi raw nila ito kukonsintihin. Tutugunan din daw nila ang annual lapse in judgment ng magkakapatid. Sa ulat naman ng PEP.PH, humingi na raw ng paumanhin ang magkakapatid na Tulfo sa radyo. Si Mon Tulfo, bagamat naiintindihan daw ang naging reaksyon ng kanyang mga kapatid, ay hindi rin daw ito nagustuhan. Nangingilid yung luha nila, yung mga kapatid ko. Lalo nang nakikita nila ng video. Pinaaral ko sila. Ako yung naging pangalawang ama nila. Pero maling-mali yung ginawa nila. Bakit, sir? Yung ganti-gantihan na lumang batas na yan. Batas ni Moses, an eye for an eye, a tooth for a tooth. Lumang batas na yan. Bakit hindi na lang yung batas ni Jesus of Nazareth na pag tinamaan ka sa kanan, ibigay mo yung kaliwang piski mo? Inabisuhan na rin daw siya ng mga abogadong huwag nang magsalita tungkol sa issue. Pero nais daw niyang pasinungalingan ang mga pahayag ni Ana, ang babaeng eksklusibong nakapanayam ng GMA News kahapon na nagsabing siya ang naunang nanakit. Ana, alam mo, alam kong mga kaibigan mo, si Raymart at Claudine, at magkasama kayo sa Boracay. Wag naman ganon. Alam naman ninyo na alam mo naman na kung ano yung tunay na pangyayari. Wag naman yung babaliktarin mo. Pero sagot ni Ana, hindi siya pakawala ng kampo ni Claudine at Raymart. Hindi nga raw niya kilala ang mga ito. Samantala, nanindigan naman si Tulfo na hindi niya sinadyang sipahin si Claudine. Hindi rin daw siya ang unang nanakit. Panangga ko yung pa ako. Yung pa ako pa. Nakikita niyo sa video na kasama siya na pumapalo sa akin na maaaring natamaan ko siya nung nakaandun ako sa simyento. Ganito rin ang pahayag niya kahapon sa panayam ng 24 oras. Dinedenay mo yon, hindi mo sinipa. I vehemently deny. Taliwa sa unang pahayag niya noong linggo. Tinadyakan ko, yan natadyakan ko siya. Bakit po? Napag sinuntok ako Nagsampa ng mga reklamo si Tulfo laban sa mag-asawang Raymart at Claudine at ilang kasama nila kahapon. Ian Cruz, GMA News.